Earth and fire, bring me my desire. By land and sea, bring good luck to me. As I will it, so mote it be. God will be sending an overflowing blessings from now onwards. February 1, my dear member, ito ang ating 7 cards for today. Ayan, kailangan lang tayong sumabay sa indayog or tugtog ng ating buhay. Sabayan lang natin with positivity thinking na ang lahat ng ating nararanasan sa buhay sa kasalukuyan ay pawang pansamantala lamang at bukas makalawa paggising natin ang lahat-lahat ng bagay sa ating buhay ay magiging okay na at magiging panatag tayo. Magkakaroon tayo ng kalayaan na pumili palagi, no, sa ating buhay ay meron tayong kalayaan na piliin kung ano man ang mas makakabuti sa atin. Lagi nating pipiliin ang positibong pananaw kahit pa medyo mahirapan tayo sa pagpanig sa kapositibuhan sa buhay kapag tayo ay nasosobrahan na sa stress, at lagi nating isipin na ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ay hindi yan magtatagal. And kailangan lamang natin ibalanse ang ating mga desisyon sa buhay. Wag na wag tayong magdedesisyon na ora-orada. At gagamitin natin ang ating kaisipan sa maganda na patutunguhan. Kumbaga, ang ating iisipin palagi ay yung mga positibo at hilingin natin always kay God na tayo ay bigyan niya ng balansing pag-iisip at maayos na pakikitungo sa ating kapwa, at naway lagi tayong mag-isip ng magaganda at positibo upang umayon sa atin ang universo. Kailangan na kapag sobra na ang toxicity sa paligid natin, ang mga trials, no? Ang mga trials na yan ay hindi yan panghabang buhay. And tayo mismo, sa ating sarili mismo, tayo mismo ang pipili. Kung pipiliin ba natin ang healing or pipiliin natin na mas mabaon tayo sa kanegatibuhan. So lagi natin piliin na magpakatatag sa ating mga buhay, and always din natin isipin muna natin ng ilang lebong bisis ang ating mga desisyon na gagawin, dahil makakaapekto ito sa ating pag-iisip, sa ating puso at sa ating pananaw sa buhay. Huwag nating pangunahan ang hindi pa naganap, bagkus ipanalangin natin kay God. Ipanalangin natin sa naglalang sa atin na tayo ay bigyan niya ng positibong kaisipan, patatagin niya tayo palagi, lalo na sa panahon na tayo ay dumadanas ng mga pagsubok at minsan ay hindi na natin alam kung ano ang ating mga gagawin. Lagi lamang nating hilingin kay God na bigyan tayo ng guidance. And kailangan din natin ipahinga ang ating isip sa laging pag-iisip na kung ano-ano. Ipahinga natin, dahil ang ating isipan, ang ating kaisipan, my dear member, ay isa ito sa magneto ng kasaganaan sa buhay mo. Ito ay parte ng katawan mo na maaaring makaakit ng kasaganaan or makaakit ito ng negatibo sa buhay mo. Nakadepende sa kung paano ka mag-isip. So para naman tayo ay makapag-isip ng maayos sa ating sarili, sa ating pag-iisip,
lagi nating bigyang pansin ang pagpahinga. No, lagi tayong magpahinga naman tayo din na bigyan natin ng break, no? Bigyan natin ng break ang ating utak, papagpahingahin natin, matulog tayo ng tama sa oras, and kumain tayo ng mga masustansya, and iwasan na ma-stress. And paano nga ba tayo makakaiwas na hindi tayo ma-stress? Simple lang, piliin mo lagi ang magpatawad, ang umunawa, and always mong pakakatandaan na wag mong ikaligaya ang kabiguan ng ibang tao, dahil ang table ay maaaring umikot pa ito, no? Ang kabiguan ng isang tao ay hindi natin dapat na pagtawanan. Kung meron mang tao na nagkamali sa buhay niya, isa lang ang ating dapat matutunan doon. Dapat ay wag nating gayahin ang mga nagawa ng taong iyon, dahil ganun pala ang magaganap sa atin. So isa yon sa reflection mirror sa buhay natin, no, na pinapakita na sa atin ng universe, ngunit hindi natin nalalaman na yun pala ay babala, pagbabadya ng kalangitan na pinapakita sa iyo yung mga scenarios na ganun, ngunit sumasama pa tayo, nakikisama pa tayo, nakikitawa pa tayo sa ibang tao na tumatawa doon sa taong yon na dumadanas ng pagsubok na iyon. So instead na kung wala man tayong maibahagi, wala tayong maitulong sa kanya upang maibsan ang kanyang kabigatan sa buhay, wag na tayong makisawsaw, wag na natin isama ang ating sarili doon sa nakikitawa, anong tawag nito, yun ba yung binubuli na ng ibang tao, masama yon. So wag natin gawin sa ating kapwa. Kung sakaling tayo ay nakakakita ng mga tao na nahihirapan sa buhay, mga tao na nagkamali ng desisyon, alam mo ba, ikaw na nakakita noon, ikaw na tumitingin sa kanya, yun ay paalala sa iyo ng kalangitan na wag mong gayahin kung ano man ang mga desisyon na nagawa niya sa buhay niya, ay wag nating gagayahin, dahil matutulad tayo sa kanya. So napakaganda, no? Napakaganda ng mensahe ng kalangitan, dahil minsan kapag puno tayo ng pangunawa, talagang mauunawaan natin ang nagaganap sa ating kapaligiran, dahil minsan pinapakita sa atin ng Panginoon yung senaryo ng buhay na dapat natin iiwasan. So kapag merong mga tao na nagkakamali, wag natin silang pagtawanan, dahil maaaring sa isang pikit lang ng iyong mata, ikaw naman ang nasa kanyang sitwasyon. So hindi mo gugustuhin na pagtawanan at bigyan ng mali na impresyon ng ibang tao ang lahat ng iyong mga nagawang desisyon sa buhay. And kung tayo man ay merong mga sikreto, no? Sikreto sa pamilya, sikreto sa trabaho, basta't meron kang mga sikretong tinatago, kung ang mga yon naman ay isang sikreto upang mapanatili mo ang balanse ng buhay mo, balanse ng buhay ng pamilya mo, wag mo nang anong tawag neto, yung ipaalam sa iba. At dapat ikaw na tao, kapag meron kang kaibigan na meron siyang mga sikreto na pinagkatiwala sa iyo, wag mo iyon dungisan, wag mong ipagkalat, wag mong ipagsabi sa iba kahit pa nag-away kayo. Dahil kapag ang tao ay marunong tago ng sikreto ng kanyang kapwa, no, wala naman din malaking ambag, or hindi mo naman din ikakayaman kung ibubulgar mo yung mga sikreto ng kapwa mo, no? And I'm sure na
kahit ikaw ay meron ka ding sikreto na ayaw mo din malaman ng iba. So tayong mga tao ay isa-isa sa atin ay sinusubukan tayo ni God, and sometimes nasa ating harapan na yung mga lessons, no, yung mga aral na dapat nating matutunan, ngunit ang ating mga kaisipan ay sarado. So dapat lagi lang tayong mapagmatsyag sa paligid natin, no? Lagi natin tandaan na hindi maaari na kung ano man yung nararanasan ng ibang tao ay ating kutsain. Bagos ay ipagdasal natin, no? Ipagdasal natin sa Panginoon God, kaawaan mo nawa siya. Kung meron man siyang mga naging kasalanan sa buhay, patawarin mo na siya. At para sa kanyang pamilya, naway maging okay na siya, maging okay ang kanyang pag-iisip, upang makagawa siya ng desisyon sa buhay na ikakabuti niya at ikakabuti ng kanyang pamilya. Hindi yung pagtawanan pa natin sila. Dahil tandaan natin na ang lahat ng tao ay maaaring magkamali. Ang taong pinagtatawanan mo ngayon, ang kanyang sitwasyon, maaaring bukas makalawa, ikaw na ang nasa kanyang sitwasyon. At siya naman ang tumatawa sa iyo. And alam ko na hindi mo gugustuhin yon. And dapat ay maging creative tayo sa buhay. Hindi porke na nahihirapan ka ngayon ay habang buhay ka na nandyan, diba? Darating din ang panahon sa buhay mo na makakawala ka dyan sa web ng problema mo. Darating din yung oras na pasalamatan mo ang iyong sarili dahil hindi ka huminto at hindi ka humintong gumawa ng mabuti, and habiin mo palagi sa iyong sarili at sa iyong isip na maging mas matatag ka pa, and makagawa ka ng mga desisyon na tama para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya at para sa mga tao sa paligid mo. So yun lamang para sa araw na ito, para sa 7 cards na narito ngayon upang magbigay din sa atin, no, ng mga mumunting gabay. Hindi ako eksperto, my dear members, ngunit sinasabi ko lang ang aking mga nararamdaman sa mga cards na lumabas sa pag-shuffle ko sa kanila. So naway nagustuhan ninyo, naway meron kayong kahit kakaunti man lang na natutunan, naway na-inspired ko kayo sa mga salitang aking nabitawan. And always natin tatandaan na ano man yung ating pagdadaanan pa ay magtatagumpay tayo palagi basta't manalig tayo kay God. And always din natin gawin ang ikakabuti ng nakakarami. God bless and be blessed, be guided.